Padagos kita makatiwala, mga kalakbay, mga kahubinisan. So, binanggit ko kasubago, mga katiwala, mga kalakbay, mga kahubinisan. Ang enot na simbolo, kan bunyag, o anuan itinato kay ni sa suya. Primero, baptism is for the forgiveness of sins. Okay? So, pinapagiramdom sa tuya na bako lang ini one-time event na bunyag na inaako ta, kan kita mga aki pa, o ani ba, kan adulto na nag-ako, kundi mismo oral daw ta ining kinakaipuan tungkusan bilang para sunod ni Kristo, asin mga aki niya, siring man, an oportunidad na makapaglingkod kita sa iya. Pangdua, baptism is a symbol of our faith. The model we see in the New Testament is that when someone became a new believer, they repented and were baptized. Baptism serves as a vital step for those declaring their faith in Jesus. Kaya, ini, sarong kapahayagan sa katuyang pagtubod, isiring man, ang pagtubod na nagtatalubo. Okay? Ang binabanggit na nagtatalubo, dahil padagos kitang nagkakaigawang hararom na relasyon sa satuyang mahal na Diyos, isiring man, nagkakaigwa nin marhay na relasyon sa lambang saro. Kung ang sarong nagsusunod kay Kristo, ipinapahayag ang nanunukdan niya sa mahal na Diyos, ininigwang pagtalubo sa iya. Baptism is a symbol of being buried and raised to life with Jesus. When we are baptized, it is the means by which we enter into the death of Jesus, and it is also how we are raised up into the new life in Jesus. Ano ang mga bagay na kinakaipuhan tang gadanon sa dirita? Pwede gayod ka pa abaw-abawan, tanganing magkaigwanin katuninungan, kung haloy na kitang dain nagkakaigwang katuninungan sa mga nakaiwalta. Pwede naman niya to na gadanunan sa tuyang sadiri. In what sense? Sa satuyang pagiging makasadiri. Tanganing mangurog sa satuan paghiras. Kadakol sa nang pwede tang mga gadanon sa satuyang sadiri. Tangani na mangurog an biyaya nin bunyag na inako ta, asin mangurog an pagiging aki nin Dios. Kaya an pagbunyag nagiging mahalaga sa rong tao kung aram niya ining managkapirang bagay. Primero, baptism is an ordinance of the Lord. Di ba? Ini po, binanggit mismo kan sa tuyang kagurangnan. So, enot na binasa ko, unless a man be born with water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. So, digdi, ini man ang binabanggit ngunyan, na ini kagustuhan kan sa tuyang mahal na Diyos. Itinao niya ini para sa satuya. Itinao niya ini, tangani na kita, bilang mga kaanib kan sa iyang karahayan. Itinao niya ini, tangani na kita, magkaigwaning komunidad na gusto niyang itao. Ano ang komunidad na gusto niya? Nagkasaro, nag-iribahan sa pagbaklay, pasiring sa kahalian kan Diyos. Sa giya kan Espiritu Santo. Kaya, baptism is an ordinance of the Lord. Magirumduman talugot ini. Pangdua, baptism expresses union with Christ. We believe expresses union with Christ in His death and resurrection. And the clearest teaching on that this is found in Romans chapter 6 verse 3-4. Where it says, do you not know that all of us who have been baptized into Christ Jesus were baptized into His death? So you hear the idea of unity there. We were buried, therefore, with Him by baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life. Kaya baga mga tugang sinasabing ining newness of life, binabanggit man ini, kung kita yaon kay Kristo, nagigikitang bagong linalang. Asin kung binanyagan kita kay Kristo, inako tanaman an kagadanan, asin
An kaligtasan na itataon nin mahal na Dios, iyo an buhay na daing kasagkoran sa mga nagmaigot na magsunod sa iya. Siring man, an baptism is immersion. So kaninot ta mga panahon, talagang piga-immerse an saro na binubunyagan. Nata, simbolismo nin paglinig, simbolismo na kung sain an paglinig bako sa na externally, lalong-lalo na sa satuyang mga kalag. In the mind of the apostles, to be united to Christ by faith through baptism was to be also united to the body of Christ. Digdi, pinapararom ang pagkasabot, manunungod sa pagbunyag. Lakita, nagiging mga kaanib kan simbahan. Alagad ba ko sa basta-basta ang kaanib? Aktibong kaanib kan simbahan. Bako lang kita pag-aldaw ning Domingo, dapat nagiging aki kan Dios o kaanib niya, kundi araw-aldaw niya tong pagkabuhay. Sa laog man kan sa tong trabaho, sa satuyang eskwelahan, o sa in kitang komunidad, pinagkatiwala nin mahal na Dios. We need to act as a child of God. We need to become a witness to His gospel, and at the same time, kita mismo nagdadara nin bendisyon sa lambang saro, gikan kan karahayan kan Dios. Baptism is in the name of the Triune God. So, digdi, pinapagirumdom sa sato. Lalong-lalo na, pagkatapos na inako ni Kristo ang bunyag, nagpahayag ang Diyos sa kinaban. Yaon ng Diyos Ama, Diyos Aki, asin Diyos Espiritu Santo. Asin, nagpapagiramdom kan sinugo ni Kristo antes siya magsakat sa kalangitan ng sa mga disipulos. Go therefore and make disciples, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ini an satuyang bunyag na inako. Tanda kan satuyang mahal na Diyos, Diyos Ama, Diyos Aki, Diyos Espiritu Santo. And baptism demonstrates faith. Siring kasubago sa simbolismo, an binanggit manunungod sa pagbunyag, it forgives our sins. It is our profession of our faith each day. And at the same time, an pagtalubok ang pagtubod na mas nagrararom ninhulita sa satuyang padagos na pagkikipag-inkwentro sa mahal na Diyos sa lambang saro na nanunumpungan niyato. United to Christ's body. Ini man magayon mahiling ta. So, baptism is very indeed important. Mahalaga na ganang bunyag. It was uncompromisingly commanded and ordained by the Lord Jesus until He comes. It was universally practiced and administered by Christians in the early churches and has been all through the centuries. And we could see that indeed it is a gift for us. Kaya dakulaon na bendisyon and itinaong bunyag sa satuya nin mahal na Diyos. When new believers receive baptism, it is a public declaration of their faith in Jesus' death and resurrection. However, when we read about Jesus' baptism, we may wonder about the purpose of His baptism. Ini ang nabanggit na kasubago, asin nahiling ta, ang kahalagahan ng God kan bunyag na inako ta sa biyaya kan pag-ako ni Kristo kan bunyag. So, nasasabutan ta, ang pagsunod niyato sa mahal na Diyos, ini pinahiling man ni Kristo kan inako niya ang bunyag. Asin, nahiling ta sa pagbunyag kay Kristo, ang kapahayagan na siya aki kan Diyos. Asin siya nawiwilihan kan Diyos. Kung kita, sa birtud kan bunyag na inako, tanagi man aki kan Diyos, nawiwilihan man kita nin mahal na Diyos sa mga karahayan na ginigibot ta. And of course, nawiwilihan kita nin mahal na Diyos kung sinasabuhay taan sa tuyang pagtubod. Sabi ko nga nisa sa kuyang mga sermon, kung aki kita kan Diyos,
Aki daw kita kang Dios kung siging kung igwa kitang ugali na nagtutumang sa gurangta. Aki daw yan in Diyos na siging muda. Aki daw yan in Diyos na talikod sa karahayan kan iba. So, magayon na paghurup-hurupan ta, kumusta na kita bilang sarong aki nin mahal na Diyos. Pinapahalagan ta daw ang bunyag na inako ta. Nagtata daw ini sa tuya nin pagirumdom. Each time, lalong-lalo na ang kinurahaw ni Juan Bautista, repent, as in, ipahayag ang karahayan kan Diyos. Ang bendisyon na ini, dakulao na pagpagirumdom sa satuya na ang biyaya ni Diyos yaon sana itinataon niya asin padagos. Alagad, nakadepende sa satuya kung paano niya to ini tinataawanin doon sa satuyang pagkabuhay. Kaya, all in all, nasabutan ta, Jesus' baptism affirms the doctrine of Trinity, and at the same time, nagkaigo kitang oportunidad na pinagkatiwala ng Diyos bilang mga aki niya. Isiring man, tinatawang kita ng oportunidad din mahal na Diyos na magtalubo kita sa tuyang pagtubod sa pagiya ni Espiritu Santo, as in pinapagirumdum sa to, nakaibahan ta ang mahal na Diyos sa satuyang pagbaklay. As in, mga tugang, mga katiwala, mga kalakbay, mga kahubinisan, anoan pwede tang mahiling digdi na nagkapirang mensahe. Primero, Jesus' baptism teaches us that there are seasons to faithful living. Jesus waited. He apparently continued in the employ of his earthly father, Joseph. Assumed responsibilities after Joseph's death. Whatever the reason, our Lord and Savior demonstrated patience. It was the time for him to begin his public ministry. Each of us can learn that there are seasons of life. We may want to believe that we can have it all. We may be able to have quite a bit of our dreams or even our calling. However, we most widely receive these opportunities and act on them according to the seasons of life. Jesus, in waiting until he was 30 years old, the age of ordination for a priest, and ngunya na mga panahon, naramduman ko kung inordinahan, 30 anyos man ako. And of course, kanenot, binabanggit, an urog ng gayo, an matunog, syempre, adulto an pagbunyag, kanenot, ngunyan, aki, kaya dakulaon an role, syempre, kan mga magurang, asin nagiging ninong-ninang. So, mauntok mo